Amen. Amen. Praise Amen. God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Talagang lumalamig na po kasi, no? Tomorrow, right? Log. Praise God. Isang mapagpalang araw po ng Friday sa bawat isa. Tayo po ay naka-live po ngayon sa FB group ng Ayudang Spiritual. Tingnan nga natin kung tayo, ayan. So, live na live po tayo. Again po, tayo po ay mag-like, mag-comment at mag-share ng ating pong FB group. Yan, upang mapanood po ito ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay. Maganda po na masimulan natin ang araw na ito ng punong-puno ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Salmo chapter 66 verse 1 and 2, kayong mga tao sa mundo, sigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya, parangalanin niyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit, no? Parangalan daw po natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating pag-awit ng mga papuri, pagsambang awitin para sa ating Panginoon. Handang-handa na po ba ang bawat isa na magbigay ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Diyos? Maging sa lahat po na naka-tune in sa ating FB Live, sumabay po kayo sa pag-awit. Pagbibigay po ng pasasalamat, karapat-dapat po naman pasalamatan talaga si Lord sa bawat umaga na tayo po ay kanyang ginigising, tayo po ay binibigyan niya ng panibagong araw, panibagong pagkakataon na siya po ay ating mapapurihan, masamba sa espiritu at katotohanan. Higit sa lahat, mapasalamatan si Lord. Amen? Amen. Praise God. Sige, pakalakpakan po natin ang Diyos. Nagawa ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Po, pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid, Brother Marlon and Sister Joanne Oliveros para po sa ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Praise the Lord! Praise God po. Naririnig po ba ako ng lahat? Malinaw po? Thumbs up. Amen. Amen. Praise God. Sister Joanne. Yung binasa po ni Sister Irene kanina na ang Diyos ay marapat purihin at sambahin. Masarap pong purihin ng Diyos pag nag-iisa ka. Pero iba din kasarap magpuri sa Panginoon pag sama-sama po tayo. Sino pong excited na sama-samang magpuri sa Panginoon? Pakikaway-kaway po ang kamay. Amen. Awitin po natin ang awit na ito. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak ang inyong kamay. Palakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak ang inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo.
pagka po tinatawag ang Panginoon sa kalangitan, sa lupa, hindi lamang po siya tinatawag na Diyos. Tinatawag po siya palaging dakilang Diyos. Sabihin nyo nga po, dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Amen. Pag sinabi po nating dakila, great, wala pong ibang papantay sa Kanya. Sino po dito na nananampalataya at naniniwala na walang papantay sa Panginoon? Siya ay dakila, makapangyarihan, wala siyang hindi kayang gawin. Sino pong nananampalataya na walang hindi kayang gawin ang Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Hallelujah. Dumudulog po tayo sa isang dakilang Diyos na makapangyarihan. Let's just worship this great and awesome God. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka. Let's sing to our great God. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakila ka, purihin ka, pagkat ikaw ay Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha,
pag-ibig mo'y wakas at ito'y totoo, O Dakila ka, Muli po, Panginoon, inaalay po namin sa inyo ang aming buhay. Higit sa lahat po, O Diyos, ang puso namin na punong-puno ng pasasalamat ngayong umaga. Punong-puno po ng pagkamangha sa inyo. Muli po, salamat po sa panibagong umaga dito po sa Pilipinas na pinagkaloob niyo po sa amin. Maaari pong sa ibang parte ng mundo ay matatapos pa lamang po ang araw. But Lord, salamat po dahil ang araw na ito is a miracle indeed, O God. Salamat po sa pagbibigay niyo po ng buhay na malusog na pangangatawan sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pagnanasa ng puso ng bawat isa na dumako sa lugar na ito, sa virtual gathering na ito kung saan ikaw lamang po ang itinataas. Madalas pong sinasabi ni Bishop Brother Eddie na marami pong tao, wala pong panahon sa inyo. May panahon po sa mga bagay ng mundo. And yet dito po sa lugar na ito, nakakakita ka po ng bawat isang lalaki at babae na nagnanais pa pong makilala ka. Nagnanais pong mas lalo pong mapalapit sa inyo. Kaya, O Diyos, katagpuin niyo po ang amin pagnanasa ngayon pong umagang ito, ngayon pong hapon, ngayong gabing ito. As we continuously pray, O God, sa amin pong pag-gather, anuman po ang aming dalahin, anuman po ang aming mga laban sa buhay, gaya po ng inawit po namin kanina. Sa inyong kadakilaan, ikaw po ang Diyos ng himala at wala pong imposible sa inyo. Maraming pong salamat. Thank you, God, for another renewed faith, O God, another renewed hope and strength na marireceive po namin sa umagang ito as we carefully bring back the praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, the best clap of praise to our living God. Hallelujah. Good morning po. Na-miss Morning po po. namin kayo. Nakakamiss. Morning. 3 weeks po tayong 3 weeks. Actually po, nakikita naman po namin kayo sa Ayudang Spiritual. And gusto din po namin kayo personally i-congratulate sa inyo pong pagtatapos sa Basic Bible course. Congratulations po. Yay! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And actually po, ang mag-train, kasi po sa trabaho, may ano tayo, may part talaga yung training. Lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon. And the fact po na lahat po tayo ay nag-undergo ng training nito. Higit pong nalulugot ang Panginoon. Pinapakita lang po natin na tayo po ay handang maglingkod sa Kanya at all cost. Kaya ako po, pagka binabalikan ko po yung mga Basic Bible Seminar teachings, hanggang ngayon po napaka-relevant po. 2021 na pero hindi po nagbabago the classic principles po. Kaya congratulations po sa bawat isa. So saan man po tayo ngayon, nandun, let's continuously prepare our hearts to hear the message of the Lord this morning. Yung pong inawit natin kanina, kwento ko lang po na mabilis. Nagkaroon po ako ng matinding sakit. I believe yung pong iba, alam na po yung storya. Pero nagkaroon po ako ng matinding sakit last 2017, 2016, 2016. Nagkaroon po ako ng operasyon dito po sa right face ko. After ng operation, siguro po after a week, napansin ko po yung pisngi ko kapag mahanginan ng electric fan, para po siyang kinukuryente na napakasakit. Ganun ho yung pakiramdam. Didescribe ko nga po kay Sister Joanne, parang nilalamukos yung pisngi ko, parang may humahawak at pilit kina-crush. Napakasakit po. Then ni-research ni Ate Joanne, tawag daw po doon ay trigeminal neuralgia. Una po, wala pong cure. Pangalawa, yun daw, mga nagkakaroon ng ganitong sakit,
nagpapakamatay. Yung una pa lang walang cure. Every 10 minutes sumasakit. Hindi po ako makatulog sa gabi. Tapos, alam niyo po yung Arcoxia? Ano po yun parang iniinom ng mga nagbuntis. Tama ba, Ate Joanne? Cesarean. Ayun, Basta mataas na pain reliever na siya. mataas na pain reliever. Pinakamataas na po yung binibigay niya sa akin, pero yung pain ay hindi nawawala. Hanggang sa during services po, pinagpe-pray ko po yung right face ko, sakit-sakit. So almost 2 weeks po na ganun. Hanggang sa nasa anniversary po kami ng JL Muntinlupa, guest po namin si Pastor Joey doon. Ang dami pong nakakitang bulag, ang dami pong nakalakad na pilay nung time na yun. Napakarami pong unprecedented healings. Ako po ay nasa piano at sumusumpong po yung sakit na yun. Napakasakit po talaga. Naluluha na lang po ako sa sakit. Ganun po siyang katindi. Pero nag-pray po ako Sabi ko, Lord, nakikita ko po miracles are in display sa lugar na ito. Ako po, inaangkin ko din po yung miracle sa buhay ko. Alam ko po, papagalingin po ninyo ako. Kasi yung pinaglilingkuran ko po ng Diyos ay Diyos ng himala. The following Sunday, nakita po ko ni Pastor Joey sa backstage na medyo in pain. Nag-whisper lang po siya ng panalangin. Yun pala, noon pa lang napapansin niya na po na may iniinda nga po ako. He just touched my shoulder. Sinabi lang po niya, ito lang po yung sinabi niya, be healed in Jesus' name. And instantly, nawala po yung sakit na yun. Nawala po yung pain. Hinahanap ko, sabi ko, nasa na yung pain? Tawa pa ng tawa sa akin si Joanne. Nawala po yung pain na yun. And then, a few years back, inaalala ko po yung yung miracle na yun sa buhay ko. Nakita ko po yung kadakilaan ng Diyos. Yun po pala, kapag nakita po natin, balikan po natin yung mga times na sinagot ng Panginoon yung mga panalangin natin. Then, ma-amaze po tayo. Masasabi talaga natin, dakilan Diyos. Napakadakila mo. And then, doon na po spontaneously lumabas yung awit. Dakilan Diyos, sinasamba kita. So ito pong awit na ito ay nasulat out of my meditation doon po sa ginawa ng Panginoon. Pero during those times, ang tangi na lang po namin ginagawa ni Sister Joanne pagka nagkakaroon po ng pinaalala ko po nun, umaawit po siya lagi. Sumasamba po kami lagi. So ngayon pong umaga, nawa po kung paano pong naipanganak yung awit na Diyos ng Himala. Nawa po sa oras pong ito, mapatunayan po natin anuman po ang sitwasyon natin, dakila po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. At siya po ang ating kasakasama ngayon pong umaga. Kaya po pag-usapan po natin na mabilis, pagsalusaluhan po natin ang topic na ito, God's Miracles in Worship. Naniniwala po tayo ng ating Diyos ay Diyos ng himala. Pero higit sa lahat po, may ginagawang himala ang Panginoon the moment na tayo ay sumasamba. Yan po ay nakasaad sa Biblia. Ang sabi po sa Exodus chapter 23, verse 25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water, and I will take away sickness from among you. May tagubilin po worship the Lord your God. Pag sinamba mo, gaya po kanina, sumamba po tayo sa ating Panginoon. Ano po yung kaakibat? His blessings will be on your food and water. Alam niyo po ba na masasabi ko pong blessing na ito? Kasi yung food, yung water, napaka-basic po niyan. Yun po meron tayong kinakain sa mga 3 square meals a day, ika nga po. And then yung water. Sabi po dyan, He will bless your food and water. And ito po yung higit. I will take away sickness from among you. Ito yung mga basic needs na kinakailangan po ng isang tao. And yet, kapag tayo po ay sumamba, nandyan po kaakibat yung pagpapala. Sa Acts 2:22, ang sabi po dyan, fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through Him, as you yourselves
No. Pinapaalala lang po dito ni Pedro, nung pong siya po ay nagsasalita, na si Jesus na bumaba dito sa lupa, siya ay accredited, siya ay nakilala dahil sa kanyang mga ginawang himala, signs, wonders, and miracles. So, ipinapakilala po ng Diyos nung siya po ay bumaba dito sa lupa, hindi lamang po siya basta teacher, hindi lamang po siya basta good man. He is a God of miracles. Kaya sabi po dyan accredited by God to you by miracles, wonders, and signs. Ngayon po, na umakyat na po ang Panginoong Hesus sa kalangitan, ang kadalasan pong tanong po na marami, gumagawa pa po ba ng himala ang ating Panginoon? And the answer is yes. Yes. Yes, na indeed. yes. Kasi ako po mismo, kami po ni Sister Joanne, at bawat isa po sa atin, Recipient. recipients na talaga pong hanggang ngayon gumagawa ng himala ang ating Panginoon. Pag-usapan po natin, facts about miracles. Sabi po dyan, it is a humanly impossible event that occurs in the natural realm. Impossible daw po. It defies human explanation. It is for the purpose of glorifying God. Una, napaka-imposibleng mangyari. Gaya po nung dun sa case ko. Imposible na gumaling, and yet gumaling po ako. The second time around, this year po, na-hospital po ako sa St. Luke's. Chinek po ako ng lahat ng neurologists. Sobra silang puzzled kasi nagmamanhid yung kalahati ng katawan ko. And yet, gumaling po ako, yung doktor ko. Oh, you recovered. Parang iniisip ka nila, yung mga time na, yung mga attempts na namamanhid yung katawan mo, yun yung mga attempts na gustong ma-stroke ng kalahati ng katawan mo. And yet, ito po ako kasama po ninyo, malakas at pinagaling ng Panginoon. Ang sabi po dyan, it is for the purpose of glorifying God. Alam niyo po ba na ang hawak-hawak po nating Biblia, yung pinag-aaralan po natin, the Bible is the book of miracles. Kaya po, we can say that God is the God of miracles. Tingnan po natin sa next slide po. The Bible is the book of miracles po kasi. Ang sabi po sa John 21:25 rather, Jesus also did many other things. If they were all written down, I suppose the whole world could not contain the books that would be written. Ang sabi po dyan, kung isusulat lahat talaga ng himala ng ating Panginoong Hesus, hindi kakayanin ng lahat ng libro na maisulat ito. Sa 3 years po ng ministry ng ating Panginoon, ganun na raw pong kadami ang himala. Pero way back po na bago pa po bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, napakarami na pong himala ng Panginoon na mababasa po natin sa banal na kasulatan. Kaya po sabi, the Bible is the book of miracles. Number 2, these miracles shows God's greatness. Ito po yung papakatandaan natin. Kasi po, napag-aralan po natin, of course, I believe nadaanan po natin sa ating basic Bible seminar. God is omnipotent God. Pag sinabing omnipotent, pinakamalakas, pinakamakapangyarihan sa lahat. At kapag nagpapakita po siya ng miracles, pinapakita po niya yung kanyang greatness. Psalm 77 verse 14, ang sabi po dyan, you are the God who performs, miracles. You display your power among the people. Tayo po, mahilig tayo manood ng mga superheroes, mga Avengers. Gustong-gusto nilang ipinapakita yung powers nila, yung supernatural powers, yung kapangyarihan. And hindi po yun, I believe, yung idea na yun is galing din kasi alam ko po may innate tayo na gusto nating ipakita yung strengths natin. Pero po ang Diyos, kapag nagpakita po siya ng himala, gaya po nung sa initial observation natin kanina, beyond human understanding, walang makakakopya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa Revelations chapter 15, ang sabi po dyan, then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea. Next slide po. To him who sits on the throne and to the Lamb, be praise, honor, and glory, and power forever and ever. And the 4 living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Sa
Sa kalangitan po sinasamba ang ating Panginoon. Ganun po siyang makapangyarihan. Ngayon po nandito tayo sa lupa, we're not aware. Pero every time that we worship God, as if po nafe-feel po natin yung atmosphere sa heaven na ang talagang dinadakila lang po ay ang ating Panginoon. Ang sabi po dyan, no, be praise, honor, glory, and power forever and ever. Yung kapangyarihan ng Diyos na meron po siya sa kalangitan, ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan din po natin sa lahat ng laban natin sa buhay. Ang sabi po ng isang author, si Bob Sorge, worship is the ability to magnify God with our whole being, body, soul, and spirit. So, ang topic nga po kasi natin is God's miracles in worship. Meron pong something kapag tayo po ay sumasamba na nag-a-attract ng miracles ng ating Panginoon. Ngayon, sabi po dyan, pag sinasamba natin ng Panginoon, ito po is yung abilidad natin, kaya po sa awit, hindi man natin sinasabi na purihin ka Panginoon. Sa awit, na-express natin ng, ewan ko, may something eh. Kasi pag sinabi natin, I worship you, Almighty God, there is none like you. Pero pagka inawit mo, I worship you, Almighty God, there is none like you. Body, soul, and spirit, ano siya eh, na-i-connecta siya sa Panginoon. Siguro yun po yung isang unique about worship. At isa pa pong sinabi niya, real worship defies definition. It can be only experienced. Bawat isa po sa atin may unique way of connecting to God, of worshiping God. Pero masasabi po natin, sumamba po tayo kanina, magkakahiwalay man po tayo dito sa Zoom room. Pero ang bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang experience ng kalapitan ng Diyos. And gusto ko pong ibalita ngayong umaga that miracle is on the way. Ano man po ang dalangin ng ating puso ngayong umaga, ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ngayon pag-usapan po natin, God's miracles in worship. Ano po ba itong mga himalang ito na nagagawa ng Panginoon kapag tayo sumasamba? Or ano po itong mga specific gestures na nagdadala po ng miracle ng ating Panginoon? Nakita ko lang po ito sa Bible. Sabi po nung pinakauna, the miracle of hands lifted up. Meron daw pong miracle kapag tinataas natin yung ating mga kamay. Taas nga po natin yung ating mga kamay ngayong umaga. Yan, stretch, stretch. Pero bukod po sa stretching, alam kong lahat po tayo dito, we love physical activities. Pero may something kapag yung pagtaas mo ng kamay, worshipfully mong ginagawa. Kasi yung sabi po dyan, yung sa Exodus, yung alam po natin yung storya, nagkaroon po ng war noon pong time na nasa disyerto po ang mga Israelites. Ang sabi po dyan, raise your staff. Before pa pala po yung ito po yung pala, yung patawid pa lang sila pala ng promised land. Mamaya pa pala yung isa. Raise your staff and stretch out your hand over the sea. Ito po yung, ang senaryo, Ate Joanne, hinahabol sila ng Egyptian army and then ito na yung tubig. Ang sabi ng Panginoon, kasi imposible talaga silang makatawid sa dagat. Of course, we know the story, nahati yung dagat. Pero na-miss po natin itong point na to. Ang sabi ng Lord, raise your staff and stretch out your hand. Ito lang po yung sinabi ng Panginoon na gagawin ni Moses. And God performed the miracle. Ginawa po ni Moses, itinaas nga po niya yung kanyang kamay at nakita po natin nahati. Dito po sa next, ito po yung sinasabi ko, yung Exodus 17. At the same time, meron po silang kaaway, mga Amalekites na gusto po silang sakupin. And then, ang sabi po dyan, tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand, sabi po ni Moses. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur were on top of the hill. Verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning.
Kaya po ang ginawa sa verse 12, when Moses grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. And then Aaron and Hur held his hands up, on one side and one on the other. Napakaganda pong picture. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong gathering, yung DM pad. Napipicture ko po dito, may mga times po na tayo napapagod. Yes, ang sarap magpuri, pero minsan, dumating din po ba sa punto ng buhay natin na kahit pagtaas ng kamay, napapagod po tayo. Naalala po namin, ito pong past weeks, nagpe-prepare po kami nila Sister Joanne ng music team for our 43rd anniversary sa JAL. May mga times po yatan na. Talagang minsan masakit na yung ulo. Pero still, itataas mo yung kamay mo. We encourage one another to praise and worship God. Kasi ewan ko po, merong something talaga sa pagtataas ng kamay. Bakit po? Sa Exodus 17 verse 15 to 16, ang sabi po dyan, Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord, and the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generations. Pag hinataas natin ang ating mga kamay, as if we are saying, sabi nga po natin, the Lord is my banner. Of course, lahat po tayo, nakakita naman po tayo ng mga banners, ng mga flags. Ang banner or flag ay hindi po ibinababa. Itinataas po talaga yan. Kaya po, when we lift up our hands, hindi lamang po ito sign of surrender. Sinasabi po natin, Lord, you are my strength. Meron ka pong ginagawang himala because this hands is touching the throne of the Almighty God as I worship. Kaya po tayo, pagka sumasamba po tayo sa ating Panginoon, huwag po tayo mag-atubili. Isang kamay man yan, dalawang kamay. We are doing this, declaring that He is the Almighty God. Siya po ang Diyos ng himala. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. That's the first miracle. May miracle po sa pagtataas ng kamay. Number 2, the miracle of a victorious shout before the Lord. Hindi lamang po basta sigaw, victorious shout. Sigaw ng katagumpayan. Again, ang Panginoon ang nagbibigay ng idea na pag sinamba mo ako ng ganitong way, mayroon akong gagawin. On the 7th day, they got up at daybreak, sabi po sa Joshua 6, and march out around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout, for the Lord has given you the city. Okay, kwento ko lang po na mabilis. Meron po silang kailangan i-conquer. This is the new generation. Kumbaga po, yung generation nila Moses ay nakalipat na. Generation of conquest, sila Joshua naman po. Bago po nila makonquer ito pong army na ito, kailangan pong bumagsak. Meron pong isang pagkakapal-kapal na wall. Ang sabi nga po, ang kapal ng wall ay pwede pong kasing lapad ng 3 kotse. Kasya daw yung 3 kotse on top. Ganun pong kakapal yung wall. Pero ang sabi ng Panginoon, ikutan nyo lang yung wall, doon kayo sa harap ng wall, and then on the 7th day, shout. Yun po yung tagubilin ng Panginoon. Kaya yung binasa po natin dito, sinabi ni Joshua, nung 7th day na, shout, for the Lord has given you the victory. Wala pa pong labanan, pero dinideklara na po ng mga Israelite, the Lord has given you the victory. Pwede po ba ngayong umaga, i-declare po natin, ano man po ang laban natin sa buhay, sabihin po natin, the Lord has given me the victory. The Lord has given me the victory, the answers to all my prayers. Yun po ang kapangyarihan because we are establishing faith. We are speaking faith. We are declaring faith. Kaya po, ano po yung nangyari dyan? When the men gave a loud shout, the wall collapsed. So everyone charged in and they took the city. Marami po tayong may mga balakid para po tayo magtagumpay.
Pero gusto lamang po talagang ipakita ng Panginoon that as we declare the victory, hindi po sa magagawa natin eh. Dahil po ang Diyos natin, pinagtagumpay na po tayo. Kailangan lang po natin ay manampalataya. Kaya pang sabi sa Psalm 47 verse 1, clap your hands all you nation, shout to God with cries of joy. Kapag tayo po ay masaya, kapag tayo po ay laging nagre-rejoice, anuman po ang laban sa buhay, nalulugod po ang Panginoon. And pinaka-importante po, may himalang ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? So yun po, yung victorious shout. Kaya pala sa mga churches po natin, sumigaw po tayo na may katagumpayan sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Hindi lang yung, kasi naalala ko po, ewan ko po kung may nakapanood na dito ng mga live na PBA, o kaya sa V-League, yung volleyball. Abe, kumakasigaw po tayo. Woo! Pagka nagtatagumpay yung mga teams. Ay, kapag ginawa po natin yun sa ating Panginoon, higit na naluluwalhati ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Let's shout to Woo! the Lord! Hallelujah! Woo! Kailangan po isigaw natin minsan pag wala na tayong kayang gawin. Pag sumigaw tayo sa Panginoon ng, help, Lord! Hmm? Andyan kagad po ang Panginoon. Ano man po yung mga battles ninyo sa buhay, ideklara na po natin yung katagumpayan by shouting the shout of victory. Amen! Sige nga po, i-actualize ka po natin. Taas po natin ang ating kamay. Ooh, yes! Sabihin po natin, we are We victorious. are victorious! In Let's Jesus' shout it out name. in Jesus' name! Amen! Amen and amen! Hallelujah! Yun. Nakadalawa na po tayo. The miracles of hands lifted up, the miracles of a victorious shout to God. Number 3, the miracle of thanksgiving to God. Ang sabi, narinig ko po yun kay Pastor Joey, ang pinaka-miserableng tao dito sa mundo ay yung taong hindi marunong magpasalamat. Kasi sa araw-araw po na tayo po ay nabubuhay, sobra po akong na-amaze every time nagigising po ako bawat umaga. It means, may plano pa ang Diyos. Kasi pwede naman po sa gabi, tayo po ay matutulog, not knowing kung kinabukasan, magigising pa tayo. Kasi there is such a thing, meron talagang mga hindi na nagising. Pero po, napakahalaga po ng pagpapasalamat. Sa scenario po na ito, sa 2 Chronicles 20, labanan uli. Ang nakaka-excite po ang Bible. Pagka nagbabasa po tayo ng Bible, sobrang action-packed. Ang army ni Jehoshaphat ay kinubkob ng dalawang malalakas na army, ang Ammon at ang Moab. Kumbaga, nag-iisa lang sila, maliit pa sila. Tapos, kumbaga nagsanib puwersa. Ngayon, si Jehoshaphat, nag-seek siya sa Panginoon. And then sabi ng prophet sa kanya, mag-assign ka ng mga aawit. Mamaya po pag-usapan natin yung awit. Joshua appointed men to sing to the Lord and praise to Him for the splendor of His holiness, and went out at the head of the army. Sabi nung propeta, paunahin mo yung mga singers, paunahin mo yung mga manganganta, yung mga manunugtog. And then nung pong andyan na, nasa labanan na, ito po yung sinabi ng army, give thanks to the Lord for His love endures forever. Ito yung namutawi sa bibig nila. Ito yung awit ng puso nila. Give thanks to the Lord. Kaya po kinote yan ng salmista uli. Naisulat uli yan sa Psalm 136 verse 1 to 4. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Punong-puno ng give thanks po yan. Give thanks to the Lord, to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of Lords, His love endures forever. Di po ba? Kaya po may awit din po tayo na, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Bakit po mahalaga sa Panginoon ang pagpapasalamat? Naalala po ninyo nung pong si Jesus po ay bumabati dito sa lupa, meron po siyang pinagaling na 10 ketongin. Ang ketong, again, hindi po yan gumagaling.
Mostly nga po sa kanila, itinatapon na lang sa isang isla, sila na lang doon hanggang sa mamatay. And yet, nakita ni Jesus yung 10, pinagaling. Pero alam niyo po ba, lahat sila umalis, pero meron lang isa na bumalik. Ang sabi ni Jesus, nasaan yung 9? Alam niyo po ang Panginoon, kung meron pong isa na pinakasobrang naantig po yung puso niya, yung pong kaya natin siyang pasalamatan kahit po sa mga maliliit na bagay. Ewan ko po, sorry po sa mga nag-aalmusal, yung pong pagdighay, akala ko po nung una yung pagdighay basta ano lang, basta, pero alam niyo po ba, pagka hindi ka nadighay, parang as if hindi ka natunawan, hindi po maganda sa pakiramdam. It means, lahat po ng detalye sa katawan natin, pwede pong isa lang dyan mag-went wrong at hindi po tayo makapag-function ng maayos. Pero dahil po, pinapanatili ng Panginoon ang bawat cell natin, ang bawat muscles natin ay intact, lahat po tayo ay malakas. Ito po ay dahilan para pasalamatan po natin ang ating Panginoon. At higit po sa lahat, kanina po nagde-declare po tayo, we shout for victory. I challenge you po this morning, gusto niyo po bang pasalamatan ng Panginoon kahit hindi pa po natin nakakamtan yung dalangin ng ating mga puso? Kami po, lagi po kami nagpapasalamat ni Sister Joanne, kahit wala pa po yung aming baby. Lord, salamat po sa amin pong upcoming baby. Hinihipo ko lagi yung tummy niya. Sinasabi ko, Lord, salamat po sa seeds of life na ibibigay niyo po sa aming baby. Dito din po sa DMPAD, may mga ipinapanalangin din po kami na gusto po magkaroon din po ng anak. Pero lagi pong binubukan namin sa aming bibig, Lord, salamat. Salamat po dahil ipinagkaloob niyo na po. Alam niyo po, sa ganitong paraan, we display faith. Sabi po natin faith. Kasi po, ang sabi po ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. So tayo po ay nananampalataya by giving thanks to God. Ngayon pong umagang ito, pwede po ba mag-utter po tayo ng prayer ngayon pong umaga? Pasalamatan lang po natin ang ating Panginoon. Alam ko po marami po tayong dapat ipagpasalamat. Ito lang pong linggong ito, isipin po natin, simula po nung Monday, na nag-provide ang Panginoon na kahit po pandemic, kahit po tayo lumalabas araw-araw, nananatili po ang proteksyon ng ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Thank you, God. And even right now, Lord, hindi pa man namin nakakamtan ang aming long-standing prayer. Nagpapasalamat na po kami, O Diyos, dahil Ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming panalangin. Lord, we put our hope in You. And Lord, salamat po, Panginoon. Every time we say thank you, it comes from the bottom of our heart. Dahil Ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay. Gaya po ng inawit namin kanina, wala nang tulad mo, wala nang hihigit sa iyo. Sa inyo pong pag-ibig at pagmamahal na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. There is a miracle in thanksgiving. Kaya po, nung sinasabi lang nila, wala pa pong nangyayaring labanan, sabi nila, give thanks to Lord. His love endures forever. Pak, instantly, nag-create ng ambush doon sa Moabite and Ammonite army. Alam niyo po ba, sila yung nagpatayan. Hindi nila nagapi yung Israelite army. Yun po ang nagagawa ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Next, number 4, the miracle of singing to God. Pansin po ninyo sa DMPAD, sa church, lagi po tayong umaawit. Ang sabi po sa Acts 16, verse 25 to 26, nakakulong po si Paul tsaka si Silas. Sila po ay prisoners, naka-handcuff, nakatanikala na parang isang kriminal. And yet ang kasalanan lang naman po nila, sila po ay nag-preach ng word of God. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Ayan, may audience pa sila. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prisons were shaking. Ito po
yung himala. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Ito po ang masasabi ko pong himala dito. Lumilindol po, opo. Maari pong yung mga structures nasisira. Pero nasulat po sa Biblia, sa pag-awit ni Paul, ni Silas ng papuri sa ating Panginoon, lumindol, violent earthquake. Sabi po dyan, bumukas yung pinto ng prison doors. Pero dito po ako kinikilabutan. Yung bawat tanikala nila, nalaglag. Everyone, lahat, kahit yung hindi umaawit, everyone's chains came loose. Kaya after that, nakatingin sila kila Paul and Silas na anong gagawin namin para maligtas? Yun po yung pagkakataon na nakapag-witness pa sila Paul tsaka si Silas dun sa kulungan. Kaya wag po nating i-underestimate yung ating pag-awit sa Panginoon. Amen? As we sing to God, alam po natin na meron pong something talaga sa kaibuturan ng ating puso. Of course, pwede naman pong tumula, pwede pong other art forms, pero sa Biblia, pagka sinearch niyo po yung Bible, napakarami pong reference sa Bible about singing. Exodus 15 verse 1. Dito po unang binanggit yung word na sing or yung word na song. Yan, in-note po ninyo yan. Sa Exodus 15 verse 1, dyan unang nabanggit yung salitang song. Saan po? Nung nahati yung dagat na pula. Nung makatawid na po sila, sobra silang amazed sa Panginoon. Wow, thank you Lord. Alam niyo po, napaawit po sila. Yan. Sa Psalm 96 verse 2, ina-admonish po, sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Revelations 5:9, and they sang a new song. Alam niyo po, sa langit na to, yung Revelations, it means sa kalangitan, nag-aawitan pa rin po sila, inaawitan pa rin po nila ang Panginoon. Pero nakaka-excite lang po, sa kalangitan, nakikita na po nila ang Panginoon face to face. Pero tayo po dito, habang hindi man po natin siya nakikita ng face-to-face, pero nararamdaman po natin yung banal na spirito. Revelations 15 verse 3-4. Ayan po, ganun pa rin. They sang God's servant Moses and to the Lamb. Inaawitan pa rin po nila. Yung song ni Moses, yun pa rin yung inaawit nila. So, there is miracle in singing to God. Hindi ka man makapagtaas ng kamay, hindi ka man makasigaw, you can sing to God. Yan. So, at ang pinakahuli po, last po, the miracle of unconditional love. Ito na po siguro yung pinaka-greatest miracle. Na ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos na sinasamba sa kalangitan, makapangyarihan po sa lahat. Hindi ko po ma-imagine na bumaba po siya dito sa lupa. Naging baby, ipinanganak sa kulungan ng mga hayop, and then, nabuhay po ng simpleng pamumuhay. Sabi nga po, He made Himself nothing, taking the very nature of the servant. Hinuhugasan niya yung paa ng mga disciples. Napakadakila po ng ating Panginoon. Hanggang sa mamatay po siya sa krus ng Kalbaryo. Yung pong pag-aalay ng kanyang buhay, ito na po yung greatest miracle. Bakit po? Dahil siya po ay nabuhay na maguli. For God so loved the world that He gave His only Son. Yung Son na yun, buhay hanggang ngayon. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son to the world to condemn the world, but to save the world through Him. Maari pong may pagtatanong po ngayong umaga. We're talking about miracles ngayon pong dito po sa DMPAD. Pero ngayong pandemic, Kuya Marlon, ang daming napapahamak, ang daming namamatay. Hindi ba sumagot? Hindi ba nagmilagro ang Panginoon sa buhay nila? Gusto ko lang pong i-remind ng bawat isa. Visible miracles are reminders of the reality of greater invisible miracles, which in fact are happening all the time when as God regenerates the human heart. Hindi lamang po nasusukat yung miracles, yung kadakilaan ng Panginoon sa mga bagay na nakikita natin sa mga pinag-usapan natin, ng mga gumaling, ng mga imposibleng bagay. Pero I think
ang pinakadakilang himala ng ating Panginoon, ito po, yung buhay natin. Dating makasalanan, dating palamura, dating gawa na masama sa kapwa, dating walang panahon sa Diyos, dating suwail, dating sakit ng lipunan, and yet nandito po sa DMPAD, tinubos ng dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. Lahat po tayo makakapagsabi, simula nung na-encounter natin ng Panginoon, may himala sa buhay natin. Hindi na tayo yung dati. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kaya po, every time tinatanaw natin yung mga bawat araw at tinitingnan natin yung sarili natin, wow, hindi na ako yung dati. It is a miracle. Amen po ba? And gusto ko po mag-end dito po sa storya na to kasi minsan po ganun yung pagka-question ng iba po mga skeptics. Ang sinasabi nila na kapag hindi naman talaga laging sumasagot ang panalangin or wala naman na talagang himala, nag-cease na yung miracles, pero nawa po matandaan po natin lagi na ang Diyos hindi po kailanman nagbago ang karakter ng Diyos kung hindi man siya sumagot ng panalangin. Pero po, ang sabi po ng Biblia, His ways are higher than ours. Meron pong istorya ng isang Kristiyano, believer, na simula po nung makakilala po siya sa Panginoon, wala po siyang ibang hiniling kundi makakilala yung kanyang 10 kaibigan. So, una po niyang sineran yung unang kaibigan niya. Share ng Word of God. Hindi ka agad naniwala, pero eventually naisama niya sa church. And then, nag-share siya dun sa pangalawa, naisama niya yung pangatlo, naisama niya yung pang-4, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Yung pang-9, yung pinaka-pang-10, yun po yung pinakamatigas yung puso. Sabi niya, magsama-sama na kayo dyan sa pinanampalataya ninyong Jesus, pero hindi ako maniniwala. Alam niyo po ba, naging persistent yung believers. Sabi niya, Panginoon, nawa po, bago po niyo po ako kunin, makakilala po siya sa inyo. Alam niyo po ba, yung pong pang-10, nagsuko po siya ng kanyang buhay sa Panginoon noong during funeral service nito pong kaibigan na ito. Ito pong kaibigan na ito, hindi man niya nakita na tumanggap sa Panginoon yung pang-10. Pero it doesn't change the fact na may himalang ginawa ang Diyos dun sa pag-10. Ngayon pong oras na ito, let's think lahat po ng mga mabubuting bagay, lahat po ng mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin in the past. Kapag pumapasok po sa isipan natin na hindi naririnig ng Diyos ang panalangin ko, ngayon pong umagang ito, balikan po natin yung oras na napakarami po niyang panalangin, nating panalangin na kinatagpo ng ating Panginoon. Hindi po siya nagbabago. As we continuously renewed our heart ngayong oras na ito, muli po nating ipapaalala sa ating puso't isipan na siya po ang dakilang Diyos at siya po ang Diyos ng himala. Let's sing this song once again. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, sinasamba kita. There's miracle in worship. Lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ang sabi po dun sa inawit natin, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan.
Ngayon pong oras na ito, let's continue to intercede. Sino man po sa atin ngayon pong oras na ito ang dumaranas ng sakit karamdaman, let's pour our heart to our living God. Siya po ay nandito sa ating kalagitnaan. Lord, ngayon pong oras na ito, we know and we believe that you are touching your people here po sa DM Pod in Jesus' name. We know and we believe, Lord, that you are stretching out your hands to heal. Kanina pa lamang po sa aming pagsamba, you're already releasing the miracle of God. You're already releasing the healing in Jesus' name. Lord, ano man po ang karamdaman, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Even COVID-19, even cancer, O God. Any kind of cancer, O God, ay may kasagutan po, O Diyos. Ay may kagalingan. Ano man pong imposibleng karamdaman, Panginoon, may kasagutan as we worship you, Lord. As we declare your praise, O God. As we give thanks to you, O God. As we lift up our hands, O God. As we shout for victory, O God. And as we sing, Lord, alam namin na dumadaloy ang himala. Dahil ikaw mismo, Panginoon, ikaw po ang Diyos ng himala. Let's declare that ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. It's time to live it out. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Once again, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Sa ating pong pagtatapos, let's actualize our faith. Taas po natin ang ating mga kamay ngayong pong oras na ito. Angkinin po natin ang kagalingan. Angkinin po natin ang kasagutan ng ating Panginoon sa ating mga dalangin. Angkinin po natin ang kanyang protection, ang kanyang provision sa bawat isa sa atin. Let's continue to lift up our hands and declare the victory. Thank you, Jesus. Sabi po natin, thank you, Jesus, for the healing. Thank you, Jesus, for the victory. Thank you, Jesus, for the answered prayer. Thank you, Jesus, for the unprecedented blessings and miracles. Thank you, Jesus. And higit sa lahat, thank you, Jesus, for saving my life. Thank you for forgiving my sins. Thank you for rescuing me. Ito po ang pinakadakilang himala, ang matagpuan po natin ang ating Panginoong Jesus, na tayo po ay makasumpo ng bagong buhay dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Marami pong salamat ngayon pong umagang ito. Salamat po dahil muli po pinapatatag at pinapanatili niyo po ang aming pananampalataya dahil ikaw po ang Diyos ng himala. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan. Sa iyo po lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Amen, amen. Praise God. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon, ang Diyos na gumagawa ng himala, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Yan. Karapat-dapat pong pasalamatan ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung meron lang po tayong mas mahabang time, no, para po sa atin pong gawain ito, kung isa-isahin po natin ang napakaraming himala na ginawa ng Panginoon. Di po ba, no? Amen ba? Mga kapatid, praise God. At syempre, no, hindi naman po tumitigil ang Diyos sa kanyang paggawa ng himala. Sabi nga po, no, hindi po siya nagbabago magpakailan pa man, no? Amen. Praise God, mga kapatid. Meron lamang po tayong napakaikling oras for our breakout room. Kahapon lang po nagbalik ang ating breakout room. Kaya naman po, ngayong araw na ito, tayo pong muli ay magpalakasan sa pamamagitan po ng ating pong breakout room. Pwede po kayong magsabi po doon sa inyo pong mga
breakout at leader po ng inyo pong mga prayer request. Sandaling-sandali lamang po ito at ngayon po ay magpapaalam muna tayo sa ating mga ka-FB habang tayo po ay bago po tayo mag-breakout room. Bye po mga ka-FB, magkita-kita po tayong muli tomorrow sa ating pong ayudang spiritual. Bye! God bless po! Hallelujah! God bless. God bless! At bago po tayo mag-breakout room mga kapatid, tayo po ay mag-picture po muna. Yan, picture po muna tayo. Praise God. Paki-open po ang ating mga camera. Praise the Lord. At tayo po ay mag-join sa ating breakout room. Sige po. Glory to God po. To God be all the glory. 1, 2, 3. Smile po. God bless po. Yan. Smile po kayo mga kapatid. Yan. Smile, smile po tayo. Napakaganda po ng umagang ito. Yan. Isa pa po. Another page. 1, 2, 3. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, mabilis lang pong lumalabas yung join. Paki-click lang po agad, mga kapatid. Praise God. Sige po. Join po tayo. Saglit lang po yan. Wala akong join. Wala kang join. Hindi ko na pindot. Ako din, wala. Nang join. Okay. Ayan na.